Right, kaya naman, ay nako mga kababayan, talagang nakakalungkot itong pangyayari, right? Pangyayari sa ating bayan. So ngayon, kahapon, ay ibinalita ko nga sa inyo yung 1,000 kilograms o isang tonelada, okay? Isang tonelada na illegal na asin. So ito yung mga pangalan, di ba? Na sinabi ko sa inyo na nag-email itong concerned citizen. Actually, nasa loob din siya ng PIDEA. At maliban pa sa nagbigay nito sa atin na, PIDEA, sorry, ng Bureau of Customs. So, ayan, butang. Yan kasi puro mga kawatan lahat, di ba? Well, PIDEA is connected dito sa illegal na pulburon. So, naglabas tayo ng mga litrato actually doon sa Boljaka natin. Inilabas natin yung mga pangalan ng mga sangkot dito. Itong si Julian Cuevas at itong si Crisanto Brescia. So napag-alaman natin, itong si Crisanto Brescia ay hindi daw siya pumasok ngayong araw dyan. O, mukhang may kahiyan pa ba ito? So ngayon, at itong dun sa kapapasok lang, ito pong letter nito, balikan natin, ito po ay pinadala ng certain concern sa Senate, sa Office of the President, sa Ombudsman, at sa lahat ng ahensya na sa PIDEA na, na pwedeng makatulong sana para ma-solve yung smuggling sa ating bayan. Pero hindi po talaga masosolve yan mga kababayan kasi ang Panginoon nila ay si Lisa Tanas at si Marcos Jr. So kagabi ni-report ko sa inyo na yung way nila, yung mga style nila na kunyari, abandoned shipment. Tapos yung pala style nila na talagang kanila yung mga mga shipment na yon. Tapos ang gagawin nila mga kababayan sasadyain talaga nila na kunyari abandoned. Tapos ilalagay nga doon sa sa yard kung saan nandoon yung mga abandoned container. Kasi sabi ko nga sa inyo may mga certain days, mga palangga, certain days na kapag wala nang magkolekta diyan, forfeited na yan or something na pwedeng makumpiska. Pero ang sistema na ginagawa nga nitong magkakasabwat, ayon sa ating report na nakuha, ay sinasadya nila na walang magkiklaim ng mga shipment na kung saan may laman na illegal na asin. Okay? So kagabi pinaliwanag natin yan sa inyo na sinasadya nila na i-abandon na yan para what? Okay? Pag na-declare na yan na abandon, mga palangga, ay ipo-forward na nga dito sa, ita-transfer na nga yung mga container na yon doon sa yard na yon at sa gabi, ayan, pag sumapit na yung gabi ay nanakawin na nila. Di ba ang pinag-uusapan natin, sino yung sila? Yung magkakasabwat sa Bureau of Customs. Based sa ating report, magkakasabwat halos silang lahat. So yung nag-reulat lang sa atin, syempre ito yung mga concerned na sukang-suka na sa kanilang ginagawa. So magkakasabwat based on our report, di ba? Ayon sa nag-ulat sa atin at pinadala ito na sinasabi, Ms. Maharlika, kailangan malaman ng taong bayan na sobra pong nakakaawa talaga dahil yun na nga, according to our source, mga kababayan, kumukolekta or kumukolekta o nag-iintrega etong mga kasabwat ni Lisa Tanas at ni Marcos Bangag. Ayon sa ating informante, according to our source, according to our puting ahas, na nag-iintrega ng 3 billion a month. 3 billion pesos a month, mga pangalangga, according to our puting ahas. Kaya nga, ang panawagan natin dito sa Senate at sa mga kongresista, which is wala naman tayo talagang maasahan. Kaya itong mga concerned citizen na ito, sinasabi nila, pino-forward nila sa akin yung information para sabihin sa taong bayan, kayo na po ang bahala kung kayo ay patuloy na susuporta sa bangag na gobyernong ito. Nire-report itong mga karumal-dumal o yung mga pagnanakaw na talamak dyan sa Bureau of Customs, mga kababayan. Pero walang sumasagot ni isa. Di ba? August 5 ba tong letter? Hanggang ngayon wala pang sumasagot na ni isang senador
Hindi pa sinasagot ng Office of the President, Office of the Bangag. Sabi nga, paano naman niya sasagutin ito mga kababayan? Dahil siya nga sila nga ang Panginoon ng smuggling according to our source. 3 billion pesos. And breaking news, ito daw yung yung impact daw ng report natin kagabi, natatawa lang daw yung mga sangkot dito. Etong mga sangkot sila Rubio, okay? Sila Bakiran. So itong mga taong ito at yung ito, okay? Itong si Cuevas, ito nga si Brescio absent, at itong Alan Rosales na nandito yung pangalan niya actually, at yung Aaron Nucom na nag-aaway-away sila sa loob, pero at the end of the day, kaya sila nagkakagirian dahil paramihan sila ng smuggling, ng koleksyon ayon dito sa ating source na binigay sa atin yung information nito. Kaya ngayon mga kababayan, sabi ko nga dito sa mga police at saka sa mga AFP, for sure iba sa inyo, makaramihan sa inyo hindi nyo po ito alam. Pero ito may mga taong nagtataya ng buhay para ibigay sa inyo yung informasyon na ito. Okay? Na yung mga tiwali, mga kababayan, sa customs ay kasabwat nila Lisa Tanas. According to the informant, according to our reports, sinasuggest nila sa taong bayan na you have to act now kasi eto daw po yung nangyayari sa loob ng Bureau of Customs. Diba, naalala nyo dati yung una kong press release sa inyo, not press release, ang balita ko sa inyo last year pa, na ayon din sa ating report, ang tawag kay Martin Araneta ay prinsipe. Dahil sila ang gusto nilang ipatawag actually, royal family. Dito sa report na ito mga kababayan ay nag-iintrega ng 3 bilyon kada buwan ang mga tiwali sa Bureau of Customs mga kababayan. So yung one ton isang tonelada, 1,000 kilograms mga kababayan, 'di ba? After daw, 'di ba, abandoned 'yon, kunwari. So nailipat na doon sa yard. So na-release na daw po. Sabi ng mga hunghang, sabi na ganoon, pinagtatawanan na lang daw yung inulat natin sa inyo, pinagtatawanan na lang daw si Maharlika kasi nailabas na daw po nila 'yon. So clear na raw. So kung sakali man na imbestigahan o puntahan, wala na daw pong mahahanap doon. Kasi nakuha na nila ayon sa ating informante. Ngayon, mga kababayan, so mayroong panibagong informante na dumating sa atin na yung certain Julian Cuevas. Okay? Yung Julian Cuevas, mga kapalangga, actually hinanap ko siya kung siya ba ay inappoint ni Bangag Jr. Sinearch ko sa Bureau of Customs kung siya ba ay posisyon. Kasi di ba kapag inappoint ka, makikita mo sa website ng Bureau of Customs. Pero dati pala siyang intelligence dyan sa loob, itinalaga din daw siya na intelligence dyan sa Office of the President. Kaso lang, ayon sa ating informante, ayon sa ating source, sabi ng kanyang tatay na si Manny Cuevas, alright? Sabi ng kanyang tatay na si Manny, ito pala ang chika, ang kwento daw ito, sabi ng ating mga informante, ito si Manny Cuevas, siya ay isa sa pinangalanan noong panahon, noong 2017, ni Pangulong Duterte na naglalabi o nagbibenta, naglalabi, tumatanggap daw ng mga bribe at umihingi ng nagtulong o nakipag-bribe, nakipagsabuatan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno during the time nung panahon ni Pangulong Duterte. Ni-research ko, andyan na actually sa DZMM. Okay? November 28 of 2017, may ulat ang DZMM na sinabi talaga ni Pangulong Duterte na itong Manny Cuevas na ito ay naglalabi ng mga pwesto and kung ano-ano pang ibang mga illegal na aktibidades. So ngayon, mga palangga, ito daw yung Julian or Speedy Cuevas kasi nag-shooting. Ito ay anak ni Manny Cuevas at sabi daw nung Manny Cuevas, kasi walang pera masyado dun sa intelligence, nakipag-usap kay Bangag na kung pwede yung anak ko ay ilagay na lang sa Bureau of Customs.
So yun mga kababayan. So imagine mo, coming from Pangulong Duterte, naglalabi o nagmi-middleman sa mga government contracts during 2017. And now, ay sabi nga, based sa ating informante, itong anak niya ay nasa Bureau of Customs. Pero wala siya sa organizational chart. At ito daw ang Cuevas na ito mga kababayan, ay uma-acting na executive assistant ni Bienvenido Rubio na kung saan siya daw po ang nagpa-facilitate ng lahat ng mga transaksyon para pumasok ang lahat ng mga smuggling o illegal, lahat ng klaseng illegal na dumaan sa port. Ngayon, eto mga kababayan, eto yung sulat. Okay? Ito yung sulat na nakarating na ito sa Office of the President, sa Senate, sa Ombudsman, sa PIDEA at sa iba pang mga ahensya. Tinagnan natin yung mga chairman ng Committee on Drugs dito, yung mga senador na nabanggit na natin kahapon. So anyway, so ngayon, ganito kalala. Okay? Ganito kalala ang nangyayari sa ating bayan dahil yung ginagawa nitong certain Cuevas, based on our informant, mga kababayan, ay talagang talamak daw ang pagpapasok ng mga illegal na mga, hindi lang pulburon, hindi lang illegal na asin, kundi iba't ibang klaseng mga produkto. At ayon sa ating informante, mga palangga, ay talagang ito ginagawa, ay siya ay umaakto na executive assistant ni Bureau of Customs Commissioner Rubio na kung saan meron pa daw itong 15 bodyguards. 15. Bakit siya may 15 bodyguards? Diba? Bakit siya may 15 bodyguards? Well, eto nga kaya nga dapat ito ay silipin ng, kung sabi ko ako matino lang mga kababayan, ang ating gobyerno, dapat ito'y tinatrabaho na ng NBI, tinatrabaho na ng PIDEA, at tinatrabaho na rin ng ating mga kongresista at ating mga senador para mapaigting ang mga batas para ito ay mabita yung mga buwakan ng GNMS. Pero anong i-expect natin? Wala, dahil sila ay magkakasabwat. Ang gobyerno mismo, ayon sa informante, ay na umaalay ng 3 billion peso kada buwan kay Marcos Bangag, sa pamilya niya at kay Lisa Tanas. So imagine nyo mga papalangga, pumapasok at may opisina sa Bureau of Customs itong Cuevas na ito at nag-engage sa mga transaction mga kapapalangga. At makikita din siya, actually chinek ko doon sa mga Allcoms Cup nila, di ba? Yung mga Commissioner Cup. Then, everyday, mayroon pa mga kunyari basketball pa sila, yung Office of the Commissioner's Cup Basketball, o di ba? Mga commissioner ba ito o mga kawatan? So naglalaro-laro sila, di ba? Siguro habang nagbabasketball sila, pero nag-uusapan nila kung magkano ang kanilang kukobrahin or what, di ba? So ngayon, mga palangga, napag-alaman natin, okay, itong mga taong ito, katulad na lamang itong pinangalanan at pinatawag sa House of Representatives, di ba? Remember, noong January, kasama ni Michael Ma, kasama itong si Venier Bakira na ito. Ngayon, itong Venier Bakira na ito palangga, malupit daw talagang sabuatan ayon sa ating informante. Kasi yung Department of AOCG, okay, nilagay ni Bakiran yung kanyang girlfriend, actually dalawa pa daw ang girlfriend niya, okay? Ang girlfriend niya sa Deputy of RCMG na si Certain Clarice Dizon. Okay? Ayon sa ating impormasyon, nilagay niya yung kanyang girlfriend sa Deputy of RCMG, alright, yung mga taga Bureau of Customs, alam nyo to, para makontrol nila lahat ang mga transaksyon. Abogado ito. Okay? So, abogado ito, mga palangga. Then, mga kababayan, grabe daw talaga, dahil, balik tayo dito sa Cuevas, yung Cuevas daw, ito daw si Julian Cuevas, ay meron ding kapatid na nakapwesto sa Malacanang at meron ding
pwesto sa Senate. Okay? Kasi daw ito ay inspired ng kanilang tatay na si Manny Cuevas na pinangalanan nga ni Pangulong Duterte na nagmi-middleman o naglalabi ng mga kontrata sa gobyerno noong panahon niya. So ang ginawa nila mga palangga, ang ginawa nitong ginagawa ni, balik tayo dito kay Julian. Okay? So siya talaga ang parang mini commissioner ng Bureau of Customs. So sa kanya lumalapit, I'm just talking kasi ito ay natanggap na ng Office of the Bangag at Senate, Ombudsman. So ma-acting siya talaga na mini commissioner of Bureau of Customs mga palangga. At sa kanya lahat lumalapit pag wala si Rubio. Sa kanya lahat. Pero may kumpas si Rubio. Kaya kung may gusto na mga transaksyon, ayon sa ating informante, ay lalapit sa mini commissioner na si Cuevas. So, sa makatuwid, ayon sa ating informante, hawak niya lahat ng klase ng transaksyon, mapapulburon, mapa-illegal na asin, kotse, bigas, sibuyas, name it, na lahat na pumapasok sa Pilipinas. So, every day pumapasok siya based on our informant, then wala siyang mandato o hindi siya na-appoint, hindi na public yung appointment niya, then may opisina sa Bureau of Customs. Hanapin niyo, Julian Cuevas, aka Speed or Speedy, kasi nagsushoot na to. Actually, napag-alaman natin at sa nakarating sa atin na report, ito ay based na sa Amerika. Pinauwi lang ng tatay nila dahil nangampanya si Bangag, di ba? At kasama siya dun sa next gen. Remember? Naalala ko, nung tinur ako dyan sa, tawag dito? Sa headquarters ng mga Bangag. Nung ako ay, hindi pa ako nagising, na nabudol na pala ako. And na-tour ako dyan, napuntahan ko yung opisina na yan. Hindi ko naman kilala yung mga taong to. But anyway, itong Cuevas na ito ay umuwi ng Pilipinas para magtulong-tulong. Kunwari lang, tumulong talaga. At ang purpose daw, ayon sa ating informante, para makapwesto sa gobyerno at para makalikom ng salapi galing sa Kabanang Bayan according to the report na na-receive natin kani-kanina lang. Kaya gano'n na lang daw ang trato sa kanya, 15 bodyguards. Kasi may basbas ng Malacanang. May basbas ni Bangag, may basbas ng dalawang Bangag. Ng ahas, satanas, lahat na mga palangga. Kaya ganun siya ka-VIP. At ngayon pinagtatawanan tayo, ng mga ito, pinagtatawan si Maharlika kasi daw naipuslit na nila ang 1 ton na illegal na asin na pinag-usapan natin kagabi. Kasi daw kahit na mag-imbestiga pa, wala na raw makikitang ebidensya. This is based on the report na natanggap ko just today. So imagine mo, assistant executive, diba? Assistant, mini, commissioner, ganyan-ganan, diba? Bongga-bongga. Actually, tinanong ko dun sa informante ko. Sabi ko, Madam, sabi ko, pag nagbabiyahe ba ito? Sabi ko sa kanya. Sabi ko, pag nagbabiyahe ba ito palangga? Sabi ko sa kanya. Actually, ang informante itong nagbigay sa atin, Actually, ang informante na natin sa Bureau of Customs, 5 na. Okay, iba-ibang angle. Pero ang kanilang kwento, pero pare-pareho lang. Common denominator ay ito pa rin ang mga lumalabas na pangalan. So ngayon, sabi ko dito sa kanya, sabi ko palangga, ito bang si Cuevas? Pag nagta-travel ba sila abroad? May idea ka ba kung diplomatic passport ba? Excuse me, diplomatic passport ba? Ganyan-ganyan. Kasi kung hindi siya appointed, di ba? So definitely, aalis siya ng ibang bansa na as, tourista or somewhere. Ang sabi sa akin, Miss Maharlika, nung pumunta sila ng Amerika last month ba, or ito lang, recently, pumunta daw sa Amerika itong si Cuevas. Well, baka hindi pa siya citizen, Kasi according to our report, dito sa ating informante, ay kumukuha daw ng clearance pa. Sabi niya, kumukuha ng clearance nung umalis sila ni Rubio papuntang Amerika. So, ibig sabihin, kung kumukuha siya ng clearance, empleyado siya, di ba? Kasi everyday siya pumapasok may sarili siyang opisina. So, yun yung nakikita yun ang report sa atin. Actually, galit na daw po yung mga mayors
yung mga nasa Mindanao, yung mga taga Zamboanga. Kasi pati daw mga bigas doon ay pinasok na nila sa Zamboanga. Hindi pa sila nakontento sa Metro Manila, pati daw Zamboanga, gusto pa nilang hawakan ayon sa ulat na natanggap natin. Kaya nga may pagkakataon daw na winarning shot siya, okay? Yun ng Philippine Coast Guard, doon sa mga, alam mo naman, yung mga barko, yung mga shipment nila, winarning shot, nag-release daw ng isang shot para ipaalam dito sa Cuevas na wag kang magbida-bida dito sa parang teritoryo namin. Something like that. So ngayon, mga palangga, sabi ko nga, habang pinapakinggan ko at habang binabasa ko yung mga information na narating sa akin, sabi ko, Lord, kailan mo tatapusin ang mga jutang ginemis na ito? Yung mga AFP na to protect the people, to protect the Filipino people, lahat kayong men and women in uniform. Ito po yung larawan ng inyong bayan na sinasabi ninyong mahal ninyo. Ito, sumulat ang concerned citizen. Actually, ini-inform ko lang to sa inyo. Ang concerned citizen, hindi sila pinapansin ng bangag na gobyerno, mga palangga kong brusko. Andito, ayan, naka-address lahat ng mga senador na under dito sa Committee on Drugs and Public Order. Nandito, walang sumasagot. Kaya kay Maharlika na lang sila nagre-report. Kasi alam nila na hindi kahit nakataya na yung alindog ko, dahil alam nyo naman na may death threat ako coming from the bangags, di ba? At na-report na nga yung mga yan dito. So, ito yung larawan, mga kababayan. So, ngayon, ang sinasabi dito ng ating informante, ma'am, kasabwat yan, okay? Si Martin Araneta, mga kaibigan nila Sandro. Di ba sinabi nga dito? Nakalagay dito anong sabi dito? Close friend of Ferdinand Alexander Araneta Marcos. Okay? Pictures is attached. Is attached to the email. Ngayon, nung i-vlog natin kagabi, mga kababayan, ito daw si Venier Bakiran, kampante lang daw siya kasi once na daw matanggal siya sa Bureau of Customs, ililipat naman daw siya ni Liza Tanas sa BIR. Grabe, ano? Kung saan talaga may pera. Sabi niya, ilalagay naman ako sa BIR pagpaalisin ako dito sa Bureau of Customs. So, may naka-ready na pwesto para sa kanya. So, kaya nga mga kababayan, patawa-tawa daw sila kasi malinis na raw yung yard na kung saan nilagay yung mga abandoned shipment. Malinis na, wala na raw makikita ang mga matinong otoridad kung may matino pa, just in case na iimbestigahan, mga kababayan, mga palangga ko. Di ba? So nakikita nyo ang mga eksena. So yung ibang mga brokers at iba daw na mga nagdigogosyo naman ng tama ay galit na galit dito sa grupo, okay, nila Bakiran, Rubio, itong mga nabanggit na dito, si Brescio, itong si Cuevas. See that, mga kababayan? Now, okay? Kagabi nabanggit ko din sa inyo. Actually, this is not hindi galing sa akin to. Galing sa informante na itong si certain Alan Rosales, okay, at si Aaron Nucom, yung Aaron Nucom pinangalanan ito ng Kongreso. Na, actually hindi siya pinangalanan, sinumon sila. Diba? Sinupina sila, mga kababayan. Etong si Aaron Nucom, itong si Venier Bakiran, si Michael Ma, kung natatandaan ninyo, nung January of 2023, naka-ready na lahat ng mga resource person, yung iba nasa probinsya, sumakay na ng eroplano dahil, naka-binesens ko yan si Swan Singh, nandyan sa kanyang Facebook page dati. So, napag-alaman natin na naka-ready na nung time na yon, yung day na yon na maghihiring, alas 5 ng madaling araw, totally pinakancel ni Salceda, yung chairman ng Committee ng Ways on Means. Nakita nyo? So, kaya hindi natuloy yung pagpapatawag dito. So, ngayon, ayon sa ating informante, yung Cuevas at Brescio at itong Alan Rosales nga, parehong tao ito ni Bakiran. At ito ay amigo din ni Maynard Ngu na special envoy to China. Ayon sa ating informante. Now, so itong Alan Rosales na ito page
244 sa book ni Attorney Vic Rodriguez, actually by Jerry Lirio. We have to honor him, di ba? Siya ang sumulat nito. Okay. Page 244. Lalapit ko to sa inyo. Yung mga wala pang book, kaya dapat magkaroon tayo ng copy. Medyo maliit lang. Nahirapan ako, maliit yung mata ko. Okay, di ba? Ito tinalagyan ko, mga kababayan. Ito, exhibit. Ayan. Nakita nyo yan? Nakita nyo yung pangalan. Okay? Okay. So, ayon sa Kingmaker book ni Attorney Vic Rodriguez, nakalagay, di ba, special list of applicants. See that? Special list of applicants. Sa mga kapapasok lang o takilala ko lang, ito pong nakalagay sa book ni Attorney Vic Rodriguez, written by Jerry Lirio. Ito yung mga listahan ni Liza Tanas. Okay? Ito yung mga listahan na gusto niyang i-appoint sa lahat ng ahensya ng gobyerno para maging kasabwat niya sa kanyang pagnanakaw. Sa smuggling, kidnapping, lahat na. Kung mapapansin nyo dito, this is yung may mga libro, you open your book. Yung mga nakabili na ng book, you open your book, page 244, because I will discuss this. Okay, yung mga taga-Japan, ayan ha, diyan kayo bumili. Ay mag-email pala. Ayan. Basahin nyo lang, screenshot nyo. Okay, now what? Okay. So, number 7, so, may ang labo ng mata ni Inday. Okay, number 7, ayan o. Ang pangalan ay what? Department of, ito may nakalagay department. So may mga options. Agency, okay? Department of Customs. Bureau of Customs, BOC, Rosales Romeo Alan R. O ako ba nagsulat ng libro? So, eto yung mga tao ni Lisa. Kaya, sabi ko kanina sa inyo, nag-corroborate yung mga hinahatid sa atin na information ng mga puting aso, yung ating mga informante. Actually, marami pa dito, tignan natin. BOC, ayan. Okay. Hindi pa masyado kailangan tong iba dito. Okay, marami kasi pangalan. So, bakit ko pinapakita sa inyo? Sa book ni Attorney Vic Rodriguez, kaya siya pinag-inita ni Liza Tanas. Di ba? Dahil pinipilit niya na i-appoint yung mga gusto niyang kasabwat. Ang sabi ni Attorney Vic Rodriguez, di ba? Napag-usapan nila ni Bangag noon na ang i-appoint nila matitinong tao para talagang ibangon ang Pilipinas. Kaso lang, dahil mas pinili ni Bangag Jr. ang kanyang asawang Bangag katulad niya, at magpayaman sa ngalan ng salapi ng pera, salapi ng bayan, kaya pinag-initan, di ba, ginawa nila ng kwento si Attorney Vic Rodriguez. So nasa page 244, ang pangalan ng mga nireport sa atin dito, particularly itong si Rosales, na siya ay empleyado, empleyado sa Bureau of Customs, mga kababayan. Kaya sabi ko, saan tutungo ang bayan? Ngayon, babasahin ko sa inyo. You decide, okay? Kayo po ang magdesisyon, mga kababayan. Ano ang sabi dito? Miss Maharlika, yang mga yan, sabi niya dito, yang mga yan, sila Rubio, Bakiran, okay? Ang gagawin nila niyan, kaya nilang i-take down ang mga information sa social media, sa pakikipagsabwatan ng mga firm at ang mga tiwali sa NBI, ang mga tiwali sa PDEA. So, kayang i-take down, ano ibig niya sabihin nito? Yung mga sinasabi ko. Okay? Miss Maharlika, ayon sa ating informante, yang si Cuevas ay nakatira dyan sa Flower, Alabang. Diyan iniimbak ang pera. Cash po yan. Bulto-bulto. Meron siya ulit 15 bodyguards. Sabi pa nga dyan dito, ito may knowledgeable itong taong ito. Ito iba na naman to. Headed by, lalaki naman to nag-message saan. Headed by Swagi.
So yung mga nasa Bureau of Customs, alam nyo kung sino si Swagi. Hindi ko siya kilala. Sila po yung nagba-block operation para dito harangan ang mga impormasyon. Black Ops. Okay? Sila po ang kasabwat para i-block ops, para i-take down yung mga Facebook page or mga information laban sa kanila. O, sabi niya dito, Miss Maharlika, nakakaawa po ang bayan. Maraming salamat, Miss Maharlika, dahil ikaw ay naging boses namin. Doon po nakatambak lahat ng pera sa Flower Alabang. At yung live-in partner niya na si Erica, sila po ang nagbibilang ng gabundok-bundok na pera para mag-deliver sa taas kay Lisa at kay Bangag. Mga kababayan, itong mga impormasyon na ito, na kung gagawin ng tama ang mga ahensya ng gobyerno, hindi nga nila gagawin ng tama dahil sinulatan nga sila, hindi nga nila sinagot. Mapasenador o Office of the President, natural, hindi. Dahil siya ang Panginoon ng mga jejemon.